common sense na lang po yun. Pag yung tao, isa na lang ho ang paa, di po ba? Magiging dalawa ho yun dahil prosthetics, di po ba? O kung yung tao, isa na lang po ang kamay, either inborn siya or naputol sa trabaho niya, habang buhay na po yung prosthetics na lang ho, magkakaroon siya dalawang kamay. Or may problema po siya sa paningin, bulag po talaga siya inborn, wala po talaga mga eyeballs yung mata niya, or pipi at bingi siya kaya hindi siya makakommunicate. That's lifetime, Sir Burgos. So, hindi mo na kailangan determine, di po ba? And I don't know anong classification pa na kailangan po ninyong gagawin sa DOH, Miss Raimundo, na para patunakyan na baka gumaling pa ito. No more. You don't need this. Hindi na nila kailangan magpabalik-balik. Forever na po sila dyan eh. Forever na nakasaklay siya or forever na both legs, wala na po siyang both legs. Forever na siya nakakonfine dyan sa kanyang wheelchair. You don't need to renew your ID every 5 years. Kahit sabihin pa natin 10 years. Ganun din ho yun eh. Or yung mga bata na nakakonfine dyan, nakahiga na dyan simula pa at birth, may mga problema po sa limb nila, sa kanila pong mga spine, di po ba? So, I guess, attorney, it goes down, goes back to you dyan sa NCDA na baguhin po yung provision na yan, ang batas ninyo na yan. And I want it done very, very soon po. We really need to fix that kasi yun po yung sinusundan ng LGUs po eh, Attorney Lalaba. Yes, Mr. Chair. With respect to what Mr. Burgos has shared po. Ano naman po, hinihintay namin yung recommendations nila because they are really one of the board members. So kung kung magbigay sila ng recommendation po na it will be lifetime as accorded also with the DOH, then probably sir, we could fast track. Hindi ba ninyo pwedeng pukpukin yan, DOH or DSW, pagtulungan ninyo na yung other members ninyo na pumayag? Hindi naman siguro masama. Siguro marami pa akong matutuwa sa inyo kapag ginawa ho ninyo na lifetime of validity po ng mga PWD IDs, yung mga apparent na disability, ma'am. Yung mga kita naman, you know what I'm saying? When say kita, di ba? Pagtingin mo pa lang, may disabled na, di ba? Na isa lang pa, walang pa, or walang kamay, isa lang kamay, di po ba? Kita naman na talagang bulag, wala siyang eyeballs, di po ba? I had an employee like that before, na wala ho siyang, walang eyeball yung isang mata niya. May PWD ID. And yet, nagre-renew pa ho siya. Isa ho yung mata niya. Meron din ho kami na dating kapitbahay talaga. pipi at bingi. 40 years old na ho ngayon. Kailangan pa ba mag-renew niya every 5 years? Hindi, sa sign language na lang ho eh. So, yung mga ganito ho, why can't we do that? Ang problema ho sa atin sa gobyerno, gusto pa ho nating pahirapan ang mga kababayan natin because may mga batas tayo, may mga AO tayo, may mga presidential decree here, presidential decree there, may mga department order, etc., etc., local government code, etc. Can we do away with this para for now lang, just this once, doon sa mga PWD na forever PWD na ho sila, na hindi na sila kailangan mag-renew. Can we at least do this? And can we do this very, very soon? Kasi pahirap po ito eh. It will be easy for us. Hindi na ho sila kailangan ng requirement. Hindi na ho sir, but the mere fact that they go there, or hindi naman nila kailangan pumunta sir, may online naman na. Paano nga po kung bulag? How is that? Hahanap siya ng computer na para for the blind to submit or kamag-anak niya to submit. Inconvenience po yun eh. Dapat po ito pong mga who have less in life, dapat maging kahit papano, kahit mahirap po sila, maging conveniente naman po for once. I mean, nahirapan na ho sila maghanap ng trabaho. Problema na ho yan ngayon, di po ba? Tapos pag lumaki pa, lalo na po yung mga very dependent sa mga parents. Problema ho ng mga parents yun, what if I die tomorrow? Who will take care of my son, my daughter? Who will? Nag-iisang anak, PWD, naka-confine sa kama simula ng pinanganak. Who will take care of my son? Kaya may mga parents ho eh.
as old as 70 years old, they're still caring for their children because they don't know what's going to happen. Eh dapat yung trabaho po ng status, us, the government, will take care of that, make sure that they are protected by the state. Kahit na wala na po yung magulang niya, may mag-aalaga sa kanya through this. Eh kung pagpabalik-balikin mo, paano kung namatay na magulang niya, paano niya marirenew? Di wala na siya. Hindi na siya makakuha ng PWD benefit dahil patay na yung magulang niya na nagre-renew ng kanyang PWD. That's what I'm saying. Kapag gawin natin lifetime. And we have to do it, we have to act quickly. Hindi ko talaga maintindihan. Since I joined the government service, lagi pong talagang meron na bumabagal na hindi natin, we're just sitting on the situation. Naisip lang ho namin ito, bakit nga po kailangan mag-renew? Kung talagang pilay na siya, lumpo na siya, bulag, pipi, bingi na siya. Bakit kailangan niya pa mag-renew? Kahit na sabihin ho natin na hindi na ho kailangan ng requirement, still, ikuan pa rin ho yun eh. May inconvenience pa rin by going to the LGU, pipila po siya doon, mamamasahe siya, o hindi, online naman na St. Erwin, still, hahanap siya ng coffee shop dyan o ng computer, laptop kung kanino at i-dictate niya. You know what I'm saying? I know you do. You understand, Miss Raimundo. I know you understand Asek Aziz and Attorney Alaba and Miss Burgos, Attorney Burgos, Mr. Burgos and Attorney Bukirin. I know you understand where I'm coming from. You just look around. When you get out today from the Senate, look around. Tignan ho ninyo, yung masasalubong ho ninyo. O pag gumalis ho kayo sa airport, look at those people na nagmamasahe sa mga airport na bulag. Come on, let's just, paminsan-minsan ho, let's mahabag naman ho tayo sa kanila. Let's make their life easier. Kasi, ganyan na lang po, hindi naman nila ginusto yan. Except doon sa mga na-aksidente. Well, hindi rin naman